Hello mga katons, good morning. Today is Saturday. Tignan naman po. Tatlong araw na akong hindi naliligo. Hindi nag-aayos. Ewan ko kung ano nangyari. Kakape ako today, hindi black coffee. Niligyan ko ng milk nido. May kaspa pa man yung kilay ko ay nabuang. So ayun mga katons, kahapon na lang kami matinong pagkain ko eh. Tapos ngayon, gutom ako o hindi gutom, hindi ko alam. Wala akong panglasa and I don't know why. Kakape lang ako dito sa tabi-tabi. Si madam damin ko kumain na pati si Prentita. Ginawan ko sila ng egg. Tapos, I think I just had some cubes here. May bagong binili na ano. Ito na lang siya sa kape. Mga kados, nag-alala na si Sharon Cloto kasi hindi pa binigay yung sahod niya. Sobrang late na. Nagbago man yung mga tao dito sa bahay mga kados. Sobrang late na sila magbigay ng sahod. Sharon Cloto, yung sahod niya ay nung March 23. No, April 23. Tapos May 4 na ngayon. Wala pang sahod. Sa akin naman is May 8. Sa akin okay lang kasi 4 pa naman. Madami araw pa. Sa ilang taon ko na dito sa kanila mga kadas, ngayon lang sila nagkaganito. First ay lang naging late magbigay ng sahod. Super duper advanced talaga magpasahod si Papa. Pero ngayon, ewan ko lang, baka kasi may mga problema din sila. Kasi nga mag-aasawa na si my enemy. Malapit na 15 days na, 11 days na lang. Na siya. Waiting na nila. Siguro may mga inaasikaso sila tas nakalimutan yung sahod ni Konoto. So ako naman mga kalos ay wala pa naman sa deadline yung aking sahod. Sana talaga ay ibigay dahil kung hindi, wala nga. Then mga kalos, update natin sa ating araw ay it's already 11:51 ng tanghali. So yung kape ko andito pa rin. Yung kubos ko andito pa rin. Nakapag-akyat na ako, nakapagkilay na ako first na nakapag-sunscreen na din kahit hindi naman ako lumalabas kasi magluluto ako mamaya. Hindi ko pa alam kung ano yung lulutuin ko. Nagising na si Babahot. Tapos si madami tinawag daw ako. Sabi ni Sharon Cloto na sa CR daw ako. So yun mga sinantay ko yung utos nila kung ano yung gusto nilang kainin for lunch. Diba napakabilis ko magsalita. Sinantay ko yung mga utos ng mga person dito sa bahay. Habang nagkakape pala ko ganina mga kadols, ay chinat ko nga si Prentita sa WhatsApp. Tinanong ko nga siya kung ano yung gusto niyang kainin. Nagantay nga ako ng 30 minutes mga kadols, pero wala nga siyang reply. Buti naman talaga at dumating si Madam Damen dito sa kusina. At sinabi nga niya sa akin na gagawan na nga lang daw ng bukhari rice at isahan na nga lang daw dahil nga lahat ng tao nga ay bukhari rice nga yung kakainin. Alok nga yung una kong nilabas mga kadols, pero pinapalitan nga ni Madam Damen ng laham. At naglabas na nga rin lang ako ng ground meat dahil nga gagawa nga ako ng sambusa. Naglabas ako ng 2 chicken kanina kasi sabi magagawa na ng bukhari rice with chicken. Tapos nag-iba na naman. Ang gulo nilang kausap. Nag-iba na naman yung isip. Pinalitan ng meat. At ayun nga mga kados, na ibalik ko na nga yung chicken sa ref, pinalitan nga ng ibang laham at pinalitan na naman ng bagong laham. O diba, nakakalito. Bumalik kasi Madam Damen dito sa kusina mga kados dahil chinek nga niya kung binalik ko ba talaga yung laham sa freezer. Hindi nga siya makontento mga kados kaya kinuha niya yung 3 kiss ng laham at pinunasan nga yan ng tissue. Nalagyan ko na kasi ng tubig yung meat mga kados kaya naman medyo matubig-tubig siya pero hindi naman gaanong kadami. Naiinis ako mga kados. Kasi nung una, sabi, maglabas daw ng laham, gagawa ng rice bukhari. Kasi hindi ako tumayo. Kasi alam ko mag-change mind na naman sila. Nakaupo lang ako dito. Tapos sabi niya, gum daw, gum. Tayo daw ako, kunin ko daw yung meat. So yun, nilabas ko. Pagtapos nun, pumunta siya ng sala. Bumalik na naman, sabi, palitan daw ng chicken. Nalagay ko na sa tubig yung laham. Pinata ng chicken.
Bumalik na naman siya dito sa kusina. Palitan daw ng bagong laham. Kakainis. Tapos, may tubig na. Eh ngayon, tinagtag ko sa tubig. Yung laham, tinagtag ko sa tubig. Siyempre may mga naiwan pa nakapasok na tubig. Nilagay ko sa freezer. Eh mag-aayos naman kasi yun. Kasalanan nila kasi pa iba-iba sila nag-isip. Di ba? Hindi ko kasalanan. Tapos umupo na ako dito. Anong ginawa niya? Tinanggal niya yung meat sa freezer. 3 piece kasi yan. Tinanggal niya sa freezer. Tapos, winipe niya ng tissue. Tapos sinabihan ko siya, sige, ubusin mo yung tissue. Tapos alam niya yung ginawa niya. Sige, pinunasan yung loob ng laham. Pinunasan. Tapos nakita ko siya tinapon niya yung tissue dyan sa sahig. Sabi ko, sige, tapon mo dyan. Sabi niya, anong gagawin ko? Sabi niya, lilinisin ko. Nilinis niya talaga mga kadudes. Pinulot niya yung mga tinapon niya na tissue. Tapos, kumuha na naman siya ng panibagong tissue kasi mabasa-basa pa yung floor. Pinunasan niya ng tissue yung floor. Sabi ko, sige, gawa ka ng trabaho. Pag ako inaano niyo talaga, kikita niyo. Kami niya kasing sinabi sa niya, virus. Tapos, alam ko sa sarili ko, hindi ko naman kasi kasalanan. Kasalanan nilang dalawa ng asawa niya, pa iba-iba sila nag-isip. Sabi ka ng chicken, sabi ka ng laham, sabi ka ng chicken, sabi ka ng laham. Tapos nilabas ko na, nilagay ko na ng tubig, ibalik na naman sa freezer. Hindi ko kasalanan yun, di ba? Sabi ko sa kanya mga kados, iwan niya lang yung kalat niya dyan at ako ang magligpit. Sabi niya, pupunta lang si Kali dito sa kusina, baka daw maslide kasi may tubig. Walang tubig, konti lang yung tagtag ng tubig sa sahig. Tapos natulog pa yung mga anak niya. Anong gagawin dito sa kusina, di ba? Kakainis, ang aga-aga. Tapos sinabi niya, baka daw pupunta si Kali dito sa kusina maslide. Sabi ko, tulog pa, paano pupunta dito? Ano namang gagawin dito sa kusina? Sabi niya, sabi niya ganun. Masagot daw ako. Totoo naman, sumasagot ako. Ngayon, nagbago kasi sila, dapat magbago rin ako. Hindi kong papawin nila, hindi goodbye and salamat sa lahat. Charis. Pero takot din ako, no? Takot din ako maglayo. At saka hindi naman kasi ako, anong tawag nito? Sumagot ako sa kanya pero with matching, parang nagjo-joke time lang ba? Siya kasi yung nauna. Eto na nga yung laham mga kados, nilagay ko na nga siya sa pressure cooker para mapadali yung buhay ko. Charis. Umakyat nga ako sa taas mga kados dahil nga nag-CR muna nga ako at pagkababa ko naman ay eto yung nadatnan ko sa kusina. Nakita ko nga si my enemy dito mga kados, nagluluto nga siya ng itlog pero hindi niya naman kinain at binuhos niya lang dito sa basurahan. Habang tinatapon nga yung itlog mga kados ay naririnig ko nga siya, kinakausap niya yung sarili niya at ang sabi niya ay ayaw nga daw niya dahil nga busog pa siya. Nang umalis na nga siya dito sa kusina mga kados at eto magsisimula na nga akong magluto ng aking sambusa. Nagpainit na nga lang ako dito ng kawali at hindi nga ako naglagay ng oil, diniretso ko na nga itong aking giniling. Syempre hinugasan ko na. Hinalo-halo ko na nga lang siya mga kados hanggang sa maging dry na nga yung aking karne. At pagkatapos naman ay nilagay ko na nga itong aking chinap-chop na onion at hinalo-halo ko na nga lang siya at nilagyan ko na nga siya ng kanyang mga spices. Naglagay ako dito ng black pepper, coriander, and the kuzbara and the sheep. Hindi ko alam kung anong mga English nun. Huy! Hinalo-halo ko nga lang siya ng mabuti mga kadots at hanggang sa maluto na nga yung pinaglalagay ko na gulay. Eto ngang mustaf na ragag na gagamitin ko para sa aking sambusa. Kukuha lang ako dito ng konti mga kadots dahil nga hindi naman kadamihan yung aking lulutuin ngayon. Nung nahati ko na nga ay pinaghihiwalay-hiwalay ko nga siya isa-isa para hindi ako mahirapan mamaya kapag maglalagay na ako ng aking filling. Hoy, yung ano ba, yung niluto kong giniling. Meron nga ako ditong pangpadikit mga kadods. Ito nga ay tubig at flour nga lang. Pwede namang tubig nga yung gagamitin mga kadods, pero mas gusto kong gumamit ngayon ng harina at tubig. O diba nagkanda, bulol-bulol na talaga ang person. Ang hirap mag voice over na yung video ay napakatagal na. Alam niyo mga kados, yung pinakaunang gawa ko ng sambusa ay hindi talaga perfect, ay talaga namang pinag-aralan ko talaga hanggang sa ma-perfect ko nga siya. Charis. Year 2020 kasi mga kadods ay umalis nga yung nauna nilang katulong dito sa bahay at ako nga yung napalit dito sa kusina. Noon nga mga kadods ay hindi nga ready-made yung ginagawa nilang sambusa, kung hindi ay talaga namang gagawa talaga ng harina. Pagkatapos kong gumawa ng sambusa mga kadods ay naghugas nga lang ako dito ng 4 na tasang rice. Hinugasan ko nga lang siya ng 3 to 4 na beses mga kadods, hindi ko na alam, hindi ko na maalala kung ilang beses yun. Charis. Basta hinugasan ko siya ng hinugasan hanggang pumuti na yung tubig niya. Pinatay ko na nga yung pressure cooker mga kadods at pinasungaw ko nga siya dahil nga ay gagawa na nga ako dito ng rice.
At sa wakas mga kados, sumiga na yung aking kalayo. Oy, nabuang. O, nilagay ko na nga yung kaldero dito mga kados at nilagay ko na nga yung bigas na hinugasan ko. O, diba? Hindi ko na alam. Nung wala lang ang sungaw yung pressure cooker mga kados, ay tinanggal ko na nga dahil nga ay ilalagay ko yung tubig dito sa rice. Hindi ko na nga sinali yung mga laham mga kados dahil nga for sure ako 100% sure na madudurog lang talaga yon. Dahil nga sobrang lambot na nga nung meat, kaya naman yung tubig na lang yung kinuha ko. Sabaw pala. Yung madam ko pala mga kados, napasaring-saring nga naman dito sa kusina. Yan yung mga kados na mga oras na ito ay talaga namang naiinis ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ito kasing madamdamin ko tanong ng tanong kung luto na ba. Hindi niya ba nakikita na ito na nahirapan na ang person? Charis, pero joke lang yun mga kados, pero sobrang init talaga, oy. Habang niluluto nga yung aking bukhari rice mga kados, ay gagawa naman ako dito ng aking salata, which is ito talaga yung pinapartner nila kapag kakain sila ng kabsa or bukhari rice. Five 5:30 na lang hapon mga kados. Gagawa ko ng pagkain ng aking baba dahil siya ay fasting. Gagawa ko ng mataba. Meron ako ditong vegetables. Ito na yung mga gulay. Chinap-chop ko na siya ng maliliit. Pili ko na siya ng 2 itlog. Asin. Uy, madami. Hagaon, hinaka, is haga. She's from Hina, what she did? She's from Hina, what she did? Sharon, that is to Hina, you want? Hina po.